Breaking na breaking news mga kababayan. Nako po, babakbakan ni Marcoleta itong si Ping Lacson. Nagbida-bida na naman sa media at pilit po na dinidiscredit ang kredibilidad ng isang Marines na si Orly Gutesa na ayon daw sa recommendation ng Manila Regional Trial Court ay pasugpina na ito, ASAP, at maaari ring makasuhan ang mga perpetrator na kasama sa nagpresinta kay Marcoleta or yung si Gutesa. Di ba, dalawa lang naman yan. Si Defensor, saka si Marcoleta. So ngayon mga kababayan, dahil dito, yari si Ping Lacson, babakbakan ngayon ni Marcoleta. Panoorin po natin ang bidyong ito. At sabi kasi dito mga kababayan, Marcoleta may face raps over allegedly or alleged fake notary in sworn statement. Legal expert, alaba, legal expert ang nagsasabi ngayon na si Marcoleta ay mahaharap sa matinding kaso. Dahil pinabayaan di umano na may peke na signatura nung salaysay ni Gutesa. Yari mga kababayan, pinagkaisahan na si Marcoleta, pati si Gutesa, kasama ng media. Mga kababayan, panoorin po natin ito. So ibig sabihin ngayon mga kababayan, ang mangyayari na si Gutesa na ang bad guys. Kasama na si Marcoleta, sila na ang masasama ngayon. At ang mabubuti, yung mga sinabihan na mga buhaya na mastermind. Si Marcoleta na ang makukulong, si Gutesa na ang makukulong. Alaka, grabe na. So ginagawa nyong bobo mga Pilipino, ginagawa nyong loko-loko. Pinapaniwala nyo sa mga ginagawa nyong pagtatakip ng katotohanan. Ginagawa nyong kasinungalingan ang sinasabi ni Marcoleta at ni Gutesa. Yan ba ang uri ng merong batas tayo, mga kababayan ko? Una nang makukulong ang mga witness. Una nang masasampahan ang mga nagsasabi ng katotohanan para makatakas ang mga tunay na may sala. Alaka mga kababayan ko. Panawagan ni Chavit Singson, matinding kilos protesta, ikakasana ba? Alaka mga kababayan ko. Lalong gugulo ang Pilipinas sa ginagawa mo Ping Lacson. Lalo mong pinag-aalab ang damdamin ng mga puso ng mga Pilipino. Damdamin ng mga tunay na Pilipino na nagmamahal sa bayan. Lalo mong pinapaapoy o sinisindihan ang dinamita na malapit ng pumutok sa mga puso ng mga Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas. Ito ang sabi ng mga komento. Nako Lacson, nasa wrong turn ka yata. Mukhang nawawala ka ng landas. Mukhang mali ang nilalakaran mo. Mukhang mali ang pinoprotektahan mo. Imbes na ang taong bayan ang protektahan mo, pinoprotektahan mo ang mga demonyo. Halaka mga kababayan, yan po ang sinasabi ng mga komento. Kaya eto na po mga kababayan, panoorin po natin ang video. Aba legal expert lang nagsabi na si Marcoleta ay mahaharap ng kaso. Dawit sa pagsisinungaling ni Gutesa na isang Marines. Halaka mga kababayan. Pag ganito nang mangyayari dito, ay baka masindihan ang dinamita na nasa puso ng mga Pilipino na lalong magalit
Ito na po, yan ang sinasabi ng komento, nagbabasa lang po tayo. Pakinggan po natin ito. Good afternoon, magandang hapon po sa lahat. Kapareho ng attorney nang nasabi ni OIC NBI Director Magno, maaring makasuhan yung pagpeke doon sa notaryo. Ano po ba yung ano pa yung pwedeng kaharapin ng mga gumagawa nito? Well, yung si Gutesa, kasi under oath, sinabi niya na yan daw ay pinanotaryo niya. Nagsisinungaling siya. Kasi nga, peke naman pala yung pirma. So, he can be liable for perjury. Pwede rin ho yan yung criminal case for introducing yung fraudulent evidence. So, iba rin ho din yung paggamit ng pekeng o fraudulent na public document. Kasi yung notaryado, public document dapat yan. So, yun ang kanyang pananagutan. Si Senator Marcoleta naman, maaari siyang pananagutin din to be held accountable kasi siya ho yung nag-sponsor sa witness na yan. At kung marinig natin yung mga sinasabi noon, sinasabi niya, ito, pinirmahan mo sa harapan. Oo naman ng oo. To the extent na alam niya, kung alam niya na nagsisinungaling pala yung witness niya, peke pala yung firma ng notary public, maaari ding managot si Senator Marcoleta bilang isang public official at bilang isang abogado din. Kasi abogado itong si Senator Marcoleta. Mga kababayan, logic po ito ha. Ano po ang motibo? Ano ang mapapala ni Marin Gutesa na gagawa-gawa ng kwento? Ano po ang kanyang mapapala at mahihita kung gagawa-gawa ng kwento ito? Mga kababayan, isang sundalo itong si Gutesa. Alam po natin na mga sundalo na mga Marine ay matindi ang loyalty nito. Matindi ang prinsipyo. Kaya posible na magsinungaling at gumawa ng pekeng signatura ito para lang manloko at idawit si Marcoleta. Diyos ko Lord, ito na sinasabi natin na diversionary tactics. Ito bang sinasabi ng ilan mga kababayan na mga mapagmasid na kaya daw nila pansamantalang isarado ang investigation ng Blue Ribbon Committee dahil gumagawa po sila ng script, gumagawa sila ng bagong kwento para madiin si Marcoleta at si Gutesa para makatakas ang tunay na may sala. Para yung mga tunay na perpetrator, mga prime suspect, ay makapagtago sa tunay na kasalanan. Kaya ito na mga kababayan, ako, panoorin nyo pati si Marcoleta, makukulong daw. Orly Gutesa, isugpi na. Wanted na. Alaka, grabe naman ito. Grabe mga, ay Diyos ko Lord. Paano po yung Depends sa kanyang knowledge sa fraud na nangyari. sa papaano po siya mapapanagot? Ethics complaint po ba o pwede siyang kasuhan? Pwede ho siyang kasuhan. Hindi naman immune from suit ang mga senador. Pangalawa, bilang isang abogado, kung alam niya na merong depekto yung pagkanotaryo, hindi dapat niya yun pinesenta. So, it really depends kung to what extent ang kanyang kaalaman. Mabibigyan naman sila ng due process. Masasagutin naman sila kung sakasakaling ihahabla sila o they're held accountable. O yan mga kababayan, pakinggan nyo po. Senador Marcoleta, maaaring madimanda, maaaring humarap sa matinding kaso na nagdadawit kay Gutesa na nagsinungaling at nameke ng pirma. Napatunayan daw ito ng Manila Regional Trial Court at nagrekomenda na ipagsugpi na ito. So ngayon daw, sinabi nila nawawala daw si Gutesa. Posible naman na nawawala yan. Sinabi na nga na nagtatago yan at kinupkop ng mga Marines. Diyos ko Lord, anong klaseng mga ano ito? So, ibig din bang sabihin, Attorney Cayosa, na meron na ring
questionable na rin, no? Yung kanyang salaysay, kumbaga yung credibility nitong kanyang pahayag dahil nga dito sa sinasabing baka peke nga signature sa kanyang affidavit. Well, hindi na ho baka peke. Peke na kasi Peke, oo. inimbestigahan ako ng RTC. Pwede na ho mismo yan. As it is within his power and jurisdiction. So yung written statement niya, talagang demolished yun. Diba? It's even a crime. It's even beyond credibility. Talagang krimen yung ginawa niya. Ngayon, meron din ho kasi siya, maalala nyo, nung magsimula siyang magsalita sa Senado, nanumpa siya separately. So yung salaysay niya dun sa Senado, yung kanyang oral testimony, under oath din yun. That's another piece of evidence. So ibig sabihin mga kababayan, si Marcoleta, pag kinasuhan at napatunayan makukulong, sa tingin nyo, si Marcoleta, hindi alam ang ginagawa? Papasok sa ganyang situation tapos makukulong siya? Naku mga kababayan, imposible naman ng isang Marines na kasapi po sa AFP na matindi ang prinsipyo at matindi ang loyalty. Magsisinungaling yan? Tapos isasabit si Marcoleta, posible naman. Di ba? Logic po mga kababayan, basic math po yan. O bakit kamo sinarado ang in-stop ang Blue Ribbon Committee? Ayon po sa mga nagkomento, kaya daw in-stop ito dahil gumagawa ng panibagong orchestrated or isang kwento na naman. Dahil yung kwento nila nung una na bisto, ngayon, plan B. Ano nyo po mga kababayan, ito yung mga sinasabi po ng mga komento. Nire-relay ko lang po sa inyo. So ngayon, ang mga may sala na, si Marcoleta na at si Gutesa na, sila na ang nagsisinungaling ngayon. So yung mga binanggit nila, yung mga tunay na perpetuator na pinagdalhan ng basura ni Orly Gutesa, wala na. Save na sila. Nako mga kababayan ko, Diyos ko Lord, ano na ang buhay natin nito? Of course, it will still be valid kasi under oath naman, pero maaaring maapektuhan ditong fraudulent na pagkanotaryo ng similar statement niya. So, maaaring ma-infect. It does not invalidate yung kanyang statement under oath sa Senado, pero yung credibility, kagaya na nakita nyo, nabanggit nyo, maaaring mag-suffer. So sino po yung sino po yung kasi if I'm not mistaken yung naging pagpapasya ng Manila RTC Branch 18 ay tinatanong niya yung DOJ kung ano ba kakasuhan ba itong si Gutesa. So nasa DOJ po yung pagpapasya kung kakasuhan itong si Gutesa. Well, pwedeng DOJ, pwedeng Supreme Court kasi pwedeng sa abogado, halimbawa si Senator Marcoleta, pwedeng Supreme Court, pwedeng IBP, pwedeng DOJ. Yung pag-introduce ng fraudulent na notarized document, revised penal code yan. So Department of Justice, mga piskalya ang may hawak yan. So yan ang sinasabi po mga kababayan, legal expert ang nagsabi na kasama si Marcoleta, nahaharap po, Marcoleta may face raps over alleged fake notary in sworn statement. Nako mga kababayan. Tignan nyo, ginawa nila yan kay De Lima noon, fake witness. Sipin nyo, si De Lima pa ang victim ngayon. Dapat kasuhan, pati ethics complaint, dapat i-file ni Marco Beta daw. Tignan nyo pa yung mga I'm sure that Bully Bulldog will say he didn't know it was fake. Kita nyo mga kababayan, talagang itong na ito mga nagko-comment, mga dilawan at mga bangag ito. Ayan, basta DDS daw, maraming anomalya. Isipin nyo, ninakawan na kayo ng trilyones. Ipinagtatanggol nyo pa sila. Diyos ko Lord, anong klaseng mga utak ito? Anong klaseng mga supporter ito? Hindi ba kayo mga Pilipino?
Kasama na kayo sa pinagnakawan, kasama na kayo sa ginagawang tanga, kasama na kayo sa ginagawang bobo ng mga ito. Pilit nyo bang pinagtatanggol? O, tignan nyo mga kababayan. O, kakasuhan daw si Marcoleta at makulong. Kasuhan at dapat kasama si Marcoleta na makulong. Isipin nyo. Desperado kasi halata naman na di alam nung witness ang pinagsasabi. Paniwalaan na lang para madiin ang madiin. Ala ka. Masyado na kayo nakapokus kay Gutesam. Maari din naman ang mismong law office ang may kasalanan dyan na hinayaan nilang ipagamit ang pirma, seal at pangalan ng attorney sa iba. Bilang ordinaryong tao, ano bang malay mo kung ang kaharap mo ito tong attorney o hindi? Halimbawa na lang, daming namimeke ng notary public ngayon. O, tignan nyo. It show Marcoleta is the main suspect. Marcoleta nagpresent kay Gutesa as state witness. It's better to file disbursement against Marcoleta. Aba, magpo-file pa kayo ngayon ng disbursement? Ang kukupal naman ng mga mukha nyo. Si Marcoleta pa ngayon ang masama. Si Gutesa pa ngayon ang masama. Diyos ko Lord, mga kababayan, ang gawain ng mga demonyong ito. Ganyan ba kayo ka brutal? Ganyan ba kayo ka hayok? Ganyan ba kayo ka demonyo? Napilit nyong pinapasama ang kredibilidad ni Marcoleta? Pilit nyong sinisiraan ang kanyang pagkatao? Mga kababayan, kung meron kayong pagtitiwalaan, isa na dyan si Marcoleta na isa pong ibinoto ng taong bayan na isang politiko at isa si Marcoleta sa mga honest na politiko na may tunay na layunin para ipagtanggol ang bayan at ang Pilipinas. Yan ay dala-dala ang kanyang tunay na aral. Bat-bat po ng aral yan ng tunay na Kristiyano. Nako mga kababayan, hindi sisirain ni Marcoleta ang kanyang dala-dalang aral at doktrina sa kanyang pagkasenador. Mga kababayan ko, malalaman at malalaman ang katotohanan dito kung sino ang nagsisinungaling, sino ang tunay na may kasalanan. Pilit po nilang dinidiscredit si Marcoleta at Gutesa para makatakas ang mga buhaya. Diyos ko Lord. So yun pala yung aabangan natin sa mga darating na araw kung ano yung susunod na magiging hakbang ng DOJ matapos nga yung desisyon ng Manila RTC. Oh, teka lang. Wait lang. Kasi nga nagsilabasan na yung mga salin ng mga senador natin. Kasi may mga nagsasabi na, teka lang naman, totoo ba to? Parang ang liit. Parang kung titignan daw yung lifestyle nitong ilan sa mga senador, parang hindi naman, di ba? Parang hindi nagtutugma. Paano pong magiging kasalanan kapag ikay nagsinungaling sa iyong salin, Attorney Cayosa? Dalawa ho ang kasalanan dyan. Number one, perjury, because ang salin ho under oath. So even kung... So yan mga kababayan, ang mga balita ngayon. Ayon po sa balita, yung piso po kontra dolyar ay pahina ng pahina. Ang palitan ngayon ng piso kontra dolyar ay 59 pesos. Mga kababayan, yan po ay dahilan po ng korupsyon sa bansa natin. Na ayon po sa international news ay naging kultura daw ang korupsyon. Kaya naman magpagawa ng infrastructure, mga kalsada na di kalidad. Pero ninanakaw ng mga politiko na namamahala ng ating gobyerno na talagang ginagawa nilang komisyon nito. Binabakbak ang mga kalsada. Bagong gawa, binabakbak, binubutas. Yung mga sira-sira, hindi nila inaayos. Yung mga bagong gawa, binubutas nila. Mga kupal na mga hayop ito, mga kababayan. Ganyan sila kasama ngayon. Ngayon, yung mga tunay na nagsisilbi ngayon, tunay na naglilingkod at gumagawa ng trabaho, gaya ni Senador Marcoleta, ay pilit po nilang sinisiraan ngayon. Yung mga witness na talagang lumapit mismo at nagkusang loob kay Marcoleta na ibulgar ang kanilang nalalaman para malaman ang tunay
para makita ang mga buhaya, yung mga master. Pero anong ginagawa ng mga ito? Pilit po nilang hinaharang, mga kababayan ko. Yan lamang po ang ating bahagi. Isang like po, isang share at isang subscribe. Salamat po.